Balita mula sa Pakistan. Isang panibagong insidente na naman na suicide bombing ang naganap sa labas mismo ng headquarters ng paramilitary force sa Quetta, Pakistan, kung saan mahigit 10 ang nasawi at higit 30 naman ang sugatan mula sa nasabing pagsabog. Habang pagkatapos nito ay may mga nagpaputok din ng baril mula sa mga hindi pa nakikilalang suspect. Sa isang video na kuha ng CCTV, makikita ang sasakyan na papunta sa nasabing headquarters at pagkabangga ay dito na ito sabay na sumabog. Samantala, balita naman mula sa Afghanistan, iniutos ng ruling government sa nasabing bansa na Taliban na i-shutdown o patayin ang lahat ng internet at mobile services sa kanilang bansa. Ngunit wala naman silang inilabas na pahayag ukol sa dahilan ng nasabing outage, bagay na pinangangambahan naman ng mga residente, kung saan hindi nito mamamonitor ang kanilang mga financial account, scheduled flights at marami pang iba. Ngunit sa mga nakalipas na buwan, nagpahayag ng pag-alala ang Taliban patungkol umano sa online pornography, kung kaya't bilang tugon ay pinutol nila ang connection ng fiber optic sa ilang mga lalawigan dahilan ng mga isyong moralidad. Sa iba pang balita, napilitan namang i-dissolve ni Madagascar President Andry Rajoelina ang kanilang gobyerno kasunod ng nangyaring Daddy Youth-led protest sa kanilang bansa. Ito'y nag-ugat sa pagkawala ng supply ng tubig at kuryente, kung saan ayon sa United Nations, hindi bababa sa 22 kataong nasawi at mahigit 100 naman ang nasugatan. Sa pahayag ng Pangulo, inamin nitong may mga miyembro talaga ng kanilang pamahalaan ang hindi nagagawa ang kanilang tungkulin at nais nitong makipagdialogo sa mga kabataan para sa nais na reforma sa Madagascar. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.